Speaking of, anong naririnig ko? Parang nanggagaling doon ah. Anak ng to. Nikki, niloko mo na naman ako dyan ah. Akala ko, kamusta na? Alam ko tayo no siya. Okay lang naman po. Okay lang naman. So, fake news na may mga ibon dito pati tuko? Hindi, meron naman talaga. Meron. Pinaglalaruan ko lang sila. Nakipag-usap lang ako. Ang mga baon ni Nikki, mga instrumentong ginagaya ang mga tunog na naririnig sa paligid. At lahat ng ito, ginawa lang niya mula sa recycled materials. Mas maganda ito pag nasira, wala kang problema sa nature, babalik siya sa lupa. Babalik sa... pero in terms of durability, mukhang matagal naman. Mga more than 10 years ko na pong gamit ito. Hindi nga. Oo. Susubukan kong hulaan kung anong mga nililikhang tunog ng mga instrumento ni Nikki. Ayan yung palaka. Yan, yung palaka. Ayan yung palaka. Ah. Bullfrog nga Bullfrog, ba oh, yun? yung Bullfrog bullfrog, yan, di ba? Dito. Parang kailangan natin ngayon yan dahil ang init-init. Pag tumulog yan, uulan na yan. Nare-relax na ako. Nare-relax yung utak mo, Parang di ba? feeling ko nasa spa ngayon ako tapos may nagmamasahe na Di sa ba? akin. Sa pag-uusap namin ni Nikki, para akong bumalik sa pagkabata. So may stroke siya. Dapat ganito. Pwede ba yan? Sige. Sige, try. Mahina yung pinakadulo. Parang Mas mahina napautot yung... ako nun, ah. Pero almost. Pero yung pinakamadali. Galing. Kumbaga parang yung importansya ay kung anong nandyan na, pwede mong gamitin. Hindi na kailangan. Like, hindi ako makapag-perform dahil walang kuryente. Ang passion ni Nikki para sa kalikasan na ibabahagi niya sa iba sa tuwing iniimbita siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya ang mga bata at maging mga child at heart talaga namang napapahappy nitong si Nikki. Bieros, anong gagawin niyo kung makakita kayo ng sandamakmak na paggalagalang unggoy? O edi, magpapabitsure! Sa Santa Catalina, matatagpuan ang kaisa-isang monkey sanctuary ng Negros Oriental. Ang mga macaque monkey na ito wala sa kulungan at libreng nakakagala. O ha? Everybody happy? Yan yung pinaka-alpha dito. Yan. Ayun, hindi ako nakakala. Teka lang, parang bumigat yung sombrero ko. Yan yung alpha. Ay! Marami namang tayo. Bakit pagkain? Hindi na sila away ng aso. So, Parang may mga anak ko lang. Ganito ako kapag nakaganto ako sa bahay. Lahat ng anak ko, tadambahan ako. Ayun. So dito na po sila nakatira dahil marami pong turista. Oo, bumaba na. 30 pesos lang ang entrance fee dito. Pwede nang maglibot at tusawang tumambay kasama ng mga unggoy. Paano niyo po, I guess, iniiwasan or ma-avoid na ma-stress yung mga unggoy sa mga tao at paano natin ma-avoid na ma-stress yung tao sa mga unggoy? Tumami yung bisita, itutuwa rin yung mga unggoy dahil marami silang pagkain. Okay. At saka pag stress niya sila, hindi naman yan lumalapit, nasa puno na lang. Sa puno? Oo, ini-stab na yung mga bisita pag busog na. Ini-stab na lang yung mga bisita. Oo, tumitingin na lang. Kasi nakuha na nila yung gusto nila. Oo, busog na. Gusto ko ng tahimik na oras para sa sarili ko pero dumating yung mga unggoy. At dahil nga medyo light-colored shirt ang suit ko, galing sila dun sa kanilang iniinuman na fountain or something. Kaya ako nadumihan. Noong 1980s, kumakain daw noon ng monkey meat ang ilang mga tao rito. Pero kalaunan, nagkaroon ng batas na ipinagbabawal na ang pagpatay sa mga unggoy hanggang sa dumami na ang mga ito. Bukod sa mga makikita sa Monkey Sanctuary, may isang grupo pa raw ng mga unggoy sa kabundukan at paminsan-minsan, bumababa sila sa sanctuary para makikain. Ano po yung tinatawag niyo? Unggoy, yung saya ng
Matching. Yun, yan na oh. Yan na, lumabas na. Dati raw ay isang grupo lang ang mga unggoy, pero nagkaroon ng away ang mga alpha o leader nito. Nakita natin, yung pagkadating ng bagong grupo, halos lahat ng unang grupo ay nagsialisan. So meron din silang kanya-kanyang grupo at may kanya-kanyang set of conflicts. But I guess it's safe to say na talagang it truly is a monkey sanctuary dahil ang daming grupo ng mga unggoy dito. And it's nice to see, experience them in their natural habitat.